it, J-Head. Pero sa side ng Omega Esports, Angela and Selena. Pag tinitignan ko dito, no, parang it looks like Omega Esports are willing to give the Eve. Ewan ko, the way, kasi mapapansin mo yan kung alam naman nila, alam ng Omega Esports that Kyrie, phenomenal player of course for the Eve. Kahit anong ang Mage Hero na pwede may bigay sa kanya, talaga magpe-perform siya. Pero the way yung banning dito, parang merong sagot yung Omega. Like, pag pinili ng Onyx PH yung Eve, and most likely gagawin nila yon pagka na-open yon as their first pick, ano kaya ang ipapang-counter dito? Benedetta is one of the heroes na nakikita ko sa mga teams natin on the MPL na parang pinanghahabol nila sa isang Eve para mapasok yung backlanes. Yeah. Open pa yun ngayon sa drafting phase natin, or rather in the banning, pero Onyx PH would be banning the Popol and Kupa ngayon. Nasa Omega na ngayon ang bola. Ano ba ang pipiliin nilang ban? Is it the Benedetta or is it the Eve? Or the Matilda? Pwede rin. Actually, ang daming kailangang bantayan ng parehong teams dito. And Rob, gusto ko lang balikan yung sinabi mo na kung Onyx PH, i-deny pick nga nila ang Eve. Anong gagawin ng Omega Esports? I'd say the best answer would possibly be, ewan ko lang, agree ka ba dito? A Benedetta and a Granger. Yes! Might as well. Close the gap. Nakita mo naman kung paano yung paggamit ni HGC with that The machine. the machine, yung kanyang Granger, and like what Midnight said, yung itemization niya, nahirapang habulin yung Onyx PH with that Hunter Strike as his first item right after the Raptor Machete. Ang bilis. Tapos binildan pa ng defense item. So wait lang. Omega Esports medyo basa yata ang gustong gawin ng Onyx PH. But again, it's also possible that they are just playing safe. Alam nila na posible to. Ayaw nilang silang magamitan. So sila ang nagban ng Eve. Okay, so we're going back to the drawing board dito. Benedetta is open and a Matilda. Which one? Parang ang hirap, Leo Pero my best bet, Benedetta, it's gonna be open. Parang ang hirap kasi pag ang Granger at Benedetta napunta into one draft So ngayon, kukunin na ng Onyx PH yung Benedetta na yung Matilda, and as well with Granger is open. Or pwede pa silang pumili rito like any other side lane that they want to have on this draft. Yep, medyo free reign. And I think, Rob, idudulo nila ulit to, si Kenji. Kasi Pwede. sobrang X-factor ni Kenji. Ang laki ng hero pool ni Kenji. Looking so far at the records here in MPL Season 7. Ilan yan? Kenji is currently running on... Again, may time na si Kenji hindi naglalaro. No? Pinapaikot yon. But the number of heroes Kenji has played so far is close to a dozen na. Para siyang si Muko Jin ang Tekken Oo. no? Parang Kung ano-ano. Kung ano-ano. Hindi lang yung bastang mapili no? Oo. Talagang yung mastery niya sa mga heroes natin, talagang ang dami na. Pero Paquito and Matilda is open, and wow, Omega Esports is getting ahead on the draft natin on the first base. Yan. So, sinasabi natin kanina, yung Matilda open. So, Matilda open, Matilda kunin. Pero yung Paquito dito, posible pa rin siyang kay Heath. Again, Yes. it's the first time we're seeing Heath in a while. Naka-isang Paquito na siya. It is 100% win rate. Tapos tingnan natin dito kay Kenji na kung posibleng siya ang magpakito dito. Wait lang, sorry, parang tongue twister. Pakito dito, medyo mas maganda yata kay Heath na lang kasi nakatatlo na siya, isa lang panalo. Oh, so basically it's a 33% win rate for Kenji having Pero this flex Paquito. pa rin. Oh yeah, might as well. Pero ito this is what excites me the most. Onyx PH, Kyrie will be having one of his best heroes dito sa ating league nitong Season 7. Itong Kagura na to with the flame shot. Ang daming memories nating nakita kung paano na-utilize ni Kyrie itong Kagura na to. Yep. What's gonna be the answer dito for Omega Esports? Would they secure the Granger dito ni HGC, or they have other strategies na pwedeng i-pull off dito sa kanilang draft? Yeah, actually, given na flex itong Paquito, ang dami pang pwedeng gawin ng Omega. But Rob, looks like they're gonna listen to you. I think I heard it right. There you go. The Granger of the machine. Yep, so somehow Omega Esports securing their early to mid game. Kasi nakita natin paano sila umiikot. Like what you mentioned, itong Paquito na to, pwede pang it's a pseudo tank or pwedeng makuha rin niya ni Kenji. So parang flexible pa yung mga draft dito ng Omega Esports. Meanwhile, for Onyx PH, pwede rin nating sabihin itong Benedetta jungler na ni Hate. Pwede Or rin naman. pwede rin nating ilagay yan sa gold lane. So ang dami pa rin, flexible pa rin ang side dito ng Onyx PH. Yeah, pero Rob, if they do give this to Hate, napakaganda ng record ni Hate dyan. 75% win rate. 75%. Si Kuya mo J-Lord sa Jungle Benedetta.
Oh wow, but Onyx PH would want to ban an Estes against Omega Esports. So, right at this point, parang sino kaya ang pinakamagandang tanggalan ng hero dito for the side of Onyx PH? Kasi kung ang nare-reveal pa lang sa atin dito, itong show na to, I'm assuming this is a tank show as well kung ano yung ginamit ng Omega Esports kanina. So, we already see the tank support of Onyx. So, wala pa tayong, it's either their jungler or their side laner. And what is open sa kanila rito? They Your have team the is capability na gumamit din ng isang Claude on their side lanes for Yep. additional damage. Yep, again, scaling. Ang importante dito sa matchup na ito, kanina medyo, I think tama naman yung desisyon na bigyan si Martin ng Esmeralda, pero hindi lang yata nila prepare na sagutin yung Eve. So Yes. I guess yun yung hard stop. Pero wala naman ng Eve na ban out. So scaling heroes have home once more. Omega Esports, ang kanilang ban dito ay Chang'e and Barats. So they wanna close the gap, or actually ayaw nila magkaroon ng gap closer. Ayaw nila magkaroon ng sagot ang Onyx PH. And Onyx PH, ang sagot naman nila dito, banning out Toshi's Harit. Kuya Rab, may tanong kasi pop quiz. Anong win rate ng Harit ni Toshi? Oh, wow. What a tough question. Sige, I would say 80 to 90% win rate for Toshi dito sa kanyang Harit. Or are you gonna tell me 100? 100%. 100% win rate for Your team is Toshi's. Nakita natin kanina, sobrang namangha ako doon sa the way siyang nag-itemize with double Assure Blades. And yeah, might as well. And to be fair, si Toshi, siya rin yung mga tipo ng mga player na pwede mong bigyan, like a Beatrix na ginagamit niya on the first 3 weeks ng MPL. Pero the way na nakikita ko to, mukhang ang magiging hero ni Toshi dito is a Farsa. Yep, pwede siya magkaroon ng Farsa. Gagamitin niya to 50-50 so far ang kanyang performance. Pero safe yan. Again, ang ganda ng engagements, ng pag-confirm ng Omega Esports ng mga kills nila. And given this, medyo flex pa rin yung dulo kasi pwedeng tank. Matilda to eh. Pwedeng post 5 Matilda to. Tapos si Kenji ang gagamit ng Pakito. And given that they banned out the Barats, parang yun yata nga talagang mangyayari. Mukha nga. Para maganda ang laning niya. Mukhang Kenji, Pakito nga yata ito, Kuya Leo. So far, kung titignan mo rito in terms of Omega Esports, they somehow lack a little bit of damage in overall team fight dito. So, ito medyo magiging kicker yung final pick ng Omega. And looks like Onyx PH, judging yung kanilang mga body language, parang confident sila sa Very. naging draft nila ngayong game number 2. Very confident. Maganda yung coverage nila eh. Kung may babagitin lang ako, parang ang kulang nila is yung pangmalawakan team fight. They're lacking wave clear when it comes down to it. Kapag sila ang na-push in, medyo mamando-mandoin nila yung mga waves. Besides Alice, Besides Alice and of course si Kyrie, kung papag maka-farm, all of them have to do it the old-fashioned way. But hold up, tingnan mo to. This is an old school hero ni Hit. Classic Mr. Fundamental. Classic Matilda. Hindi lang yan pinipik pag merong digi strategy. Nagagamit yan ni Hit on a different level. And I'm really excited, Leo, dito sa Hilda pick ng Omega Esports. Throwback Sunday. Ang plano niya rito, Leo, ito yung kung maaalala ko paano nilalaro to ni Hit, yung talagang nandun na siya nakatambay sa jungle ng kalaban eh. Doon na siya nakatira, men. Naglagay na siya ng kutsyon, may ref. Yeah. Oh, wow. I just want to point it out na medyo manggugulo to. And ang mangyayari dito for the members of Onyx PH, mapipilitan silang mag-react kung saan nakapwesto si Hit. And that time na nagpo-provide niya yung invade na yon, and as well yung panggugulo doon sa yun naman yung time ng pagpa-farm the rest of the members ng Omega Esports. Yeah, but Onyx PH, again, we did mention, maganda ang kanilang coverage. So, whether through the early to mid to late, meron silang sagot. Nasa execution na lang. And so far, ang sagot ng Omega doon is guguluhin namin yung execution ninyo. Kung ano mang game plan meron kayo, andito si Mr. Fundamental para pigilan yan. Game number 2, Omega Esports versus Onyx PH. On the verge of getting swept, Onyx PH goes back to the drawing board. Jay Cho nga pala to. Jay Cho. The tank Cho. Rob, you read it right. And so far, Jay on that show is 1-1, 50-50. So ito ang magandang pang-equalize. Pampaganda ng win rate niya sa MPL Season 7. I like it na nag-clear yung both teams natin. Ito na Leo, yung binabantayan natin. Si Hit, nandun na kagad sa likod ng mga members ng Onyx PH. Papasukin niya. And actually, I'm surprised na hindi niya pa pinasok yung jungle mismo. Parang nag-bodyguard muna siya, nag-enforcer role muna siya. Pero ito na, nagsimula na. I just noticed, Rob,
Matilda and Hilda. Mathilda. Mathilda. Kung that combination. So, lumipat na si Hate. Mukhang hindi niya masisecure yung orange. Pero ito na. Hit. Mukhang ayaw niyang bigyan ng buff dito si Hate. Nakaisa pa nakuha niya yung small serpent. Oh no! Ito pa kasi yun, Leo, ang daming shield ng Omega with the guiding wind. Tapos yung passive din ng Hilda na pagka may cooldown, magkakaroon siya dun sa pagpasok sa damo. Yes, in out. In out. Tignan mo ngayon yung tatlong members ng Onyx PH, hindi nila ma-worry kung paano gagawin nila dito sa Hilda na to. Di mo mapinta kung saan nga ba pupunta, kung anong libre. And tinan mo, sa sidestepping niya lang tong turret. And again, it takes 3 to secure even the purple. Itong orange, di pa nga nasimulan habang si Kuya mo Hajizi, the machine, chugging along. Buff, camp. Kaya ngayon nagkaroon ng 500 gold lead ang Omega. Oo, and it's all goes to Hajizi, yung talagang panggugulo rito ni. Look at that hit! Hindi pa mauunang mag-level 4 dito si Hajizi, and that early lead could potentially give them the first turtle dito sa laro na to, Leo. Yep, and bisita namin ng top lane, no? Ito ang lane ng mga Filipino heroes. Oo. Mga Filipino icons. Exactly. And to be fair, lamang ang lamang dito si Kenji in terms of the laning phase against Lapu-Lapu. Pero since ang ganda ng rotation dito ng mga tank and support ng Omega, mukhang libre ang first turtle nila dito. Ang Benedetta ni Hate ay nahihirapan again. This is what you can expect. Sobrang binisita ni Mr. Fundamental eh. Hanggang ngayon Ito pa, ngayon pa lang niya yata makukuha yun. That's the second rotation ng cooldown ng kanyang retry. Oo, medyo mapapasama yata ang Omega dito. Heath running out. Curtizy as well with the backup. Guiding Winds, hindi na nga kinailangan. Ito ang talagang plano ng Omega, the Hilda Sisters. Ang manggugulo. All the while, si Hajizi pa nga, hindi pa nga nakita ng laban eh. Yes, pero I would like to point out as well, Leo, medyo may time frame tong ganitong ginagawa ng Omega. As the game goes by, yung mga side lanes dito ng Onyx PH, we've mentioned this earlier, mga scaling heroes. Itong aalis na to, magkakaroon, pero looks like a pick-off, medyo nag-overstay na yata doon si Hit. Yep, tinamaan ng Bravest Warrior at na-stun, hindi na nakatakbo ang tank ng Omega Esports. Yeah, we're talking about the side lanes dito. Kuya Rob, check it out. Marky, already 5. It seems like hindi makalabas kasi again, scaling hero itong alis na to. Tatamaan ng circling eagle. A few hits off the feathered airstrike as well, mababawian. 1 for 1 so far, Curtizy. Jay from the back, check this out. Flicker into 1. Na-save pa nga. Ibang tinamaan. Feathered airstrike. Wala pa. Ginagamit na. Flame shot from the top though. Si Jay mapapabawian pa. Oh no. Si Kyrie hindi makaporma kasi binabantay siya ni Mr. Fundamental. Yes, ang nangyari doon, Leo, sumobra yung flicker kasi yung Jeet Kune Do medyo may konti pang dash yun. So hindi tinamaan doon si Curtizy. Tapos hindi pa umabot yung damage ng flame shot ni Kyrie. I get it. Ang ginagawa ng Onyx PH is ina-advance yung pag-iisip. Pero ang sabi ng Omega, teka lang, nandito lang kami. Okay, easy, nandito lang kami. And again, 2 steps ahead si Kuya Mo Jay, but I get it. Omega, great body block by those other members left. Kaya nabuhay pa si Curtizy. Kailangan kalmahan ng Onyx PH tong early game. Hindi nila kayang sumabay ngayon sa teamfight against Omega, pero hindi yata madali yon, Leo, as Hit is forcing a lot of engagement dito. Talagang pinipilit niya rito yung Onyx PH na ibato sa kanya lahat eh. Easier said than done. Kuya Rob, easier said than done. Jay, matcha check dito. Kenji, naghahanap ng isang knockout punch. Wave the Dragon, ang sagot na lang dito ni Jay. Feathered airstrike by Toshi. Confirms the kill. 1 down. Mana-knock out si Cho. And right now, pressuring the side lanes. Ito, ganito na lang gagawin ng Onyx eh. Correct me if I'm wrong. Rob, ito ang dapat gawin ng Onyx na kung saan si Marky, protektahan nila yun, make space para may bawi sa late game. Oo, kailangan nilang maprotektahan itong Alice na to, pero is like what you mentioned, hindi ito madali. All the lanes ng Onyx PH dito is unfortunately hindi nakapalag. Lalong-lalo na of course dito yung Benedetta ni Hate dahil ginugulo siya paulit-ulit nitong Hilda pick na to. Even on the top lane, Pakito is winning its lane against Dilar. That's one of the reason na kailangan, kung papansinin mo nga si Pakito hindi pa sumasama sa teamfight eh. Kaya nga nag-switch na nga sila eh. Umakit na si Marky looking for a place to farm. Again, yan ang kailangan mong gawin, di ba? Pag may binibaby kang gold lane, tas kahit yung lane niya sa baba, yung dapat safe lane, hindi na safe, swap kayo. But even that seems to be not a valid answer. Kasi ngayon, Jay, naghahanap ng target. Si Kenji sasalagin ang kanyang sipa ng kamao ni Pacquiao. And right now, iikot na ng ikot ang Omega. Kasi nga hanggang ngayon, hindi makahanap ang Omega ng window. Onyx ng window. Exactly. In type of that, kung titignan mo rito, almost 3 or almost 4,000 lead ngayon dito ang Omega. And yeah,
Sabihin na natin Omega, nagkakaroon sila ng lead dito pero mahalaga itong outer turret on the mid lane ngayon ng Onyx PH as this opens a lot of opportunity para ma-invade sila lalo. Kung kanina, hirap na hirap kumuha ng buff dito si Hate, much more kung mababasag yan. So kailangang i-hold. Hold the line yan para kay Kyrie, hindi pwedeng mabigay ang Torre sa gitna. To be fair, I think armed ang lineup ng Onyx para pasukin si Toshi, who by the way is sitting at 0-0 and 3. So lahat ng kills ng Omega so far in this very methodical game, parte si Toshi. So, ang key talaga dito is ma-shutdown mo si Toshi, saka kayo kumuha ng magandang team fight ngayon. Yes, pero kasi ang problema nila dito, parang lagi naman late na dumadating na din si Toshi, hindi na rin nila makuha yun with Jay. And just like that, Kenji is so tanky kahit sipain mo pa si Pakito. Hindi rin agad-agad nilang natutunaw. Kinain niya lang yung dalawang ult. Oh my! Kinain niya lang yung dalawang ult. Bravest Warrior and Way of the Dragon. Habang kumukuha lang si Hajizi ng Turtle. This is a hard game for Onyx to come back from. But that aside, again, Rob, kung hindi gagana yung swap, kung nahihirapan si Marky, kung yung pagpili ng team fights, hindi nyo rin magawa masyado ng mabuti. Like, what other answers do they have? Sagutin mo to, pagkatapos ng team fight na to, hit, pinasok si Marky sa likod, pero airstrike ni Toshi, ang lakas ng damage now. Kyrie in trouble, nakakagat na ni Hit dito, naghahanap siya ng target. Again, back out. They're looking for more. Onyx, what do they need to do? Oh, gusto kong sagutin yan agad pero hindi pa rin tayo pinapahinto dito ng Omega. Walang hihinga, Leo at Rob dahil tuloy-tuloy lang. Look at Hit. Ito kasi, itong Hildan na to, hindi na lang vision yung naboprovide niya. Ngayon, kaya niya na rin is out-sustain dito yung mga damage ng mga members ng Onyx PH. So, kung tatanungin mo kung anong kailangan gawin dito ng Onyx PH, kailangan nilang sabayan. Yung ginagawa ni Hit, that's one good way. Kailangan nilang mag-force ng reaction sa ibang lanes. Kasi kung pagtutuloy lang sila sa team fight, parang rinse and repeat. Pero what? What Okay. an outplay by Hit! Sasabihin ko, impressive yung burst damage ng Omega. Pero you're right, mas impressive yung pag-alis ni Hate doon. Sword intent, full kit ng isang Benedetta ginamit niya para mag-survive ng 3-on-1 ambush. So this shows some signs of life for Onyx. Yes, o gumaga ang ginagawa na ni Hate dito, hinahayaan niya na muna yung mga jungle talagang nagpupush na lang siya. Kumbaga ito yung galawan ng side lane na Benedetta the segue. Pero mukhang hindi yata sila bibigyan ng face ng Omega rito, Leo. Ooh, Dilar using the Bravest Warrior para lang maka-back out. This is not a fight that they wanna take. At nagsimula na nga dito ang choke. Kuya Rob, kinukuhanan na ng orange ni Hajizi si Hate. And you're right, nabanggit mo nga kanina, I don't know if it was just a slip of a tongue, pero right now, ang laro ni Hate, hindi na siya pwedeng jungle Benedetta. Dapat magmukha na siyang side lane Benedetta kasi yun ang kailangan niya gawin. Split push. Wait lang, meron dito suntukan at sipaan. Jay on Kenji, zoning out the Pakito. All the while, Hajizi down bottom, pushing. Was that 2 turrets? Off cam, may nakuwang turret yata sa mid. Yes, nakuha nila yon. And looking at the items dito, Leo, medyo bitin Bitin pa yung damage dito ni Hate. Hindi niya pa nabubuo yung kanyang BOD and we all know tanky, like a brute force plate, di ba? Para at least makapasok siya. Pero look at the damage coming from Toshi. Oh my! Dalawang hits ng feathered airstrike at what? 1/3, 1/4 na lang ang buhay ng mga softies, mga cores ng Onyx PH. Pero may napansin ako. Ano yun? Rob, may napansin ako. Kung buo na nga ba ang Blade of Despair ni Hajizi, they can confirm more kills. Yung mga ganong klaseng muntik na, it will convert into more for Omega and give trouble for Onyx. Right now, round 2, isa pa. Si Jay dito, mapapasama pa yata. Surviving, missing that one last blast just by an inch. All lanes are being pressured. Again, isa lang ang tank ng Onyx PH and it's even a choke. So kailangan niya pang gamitin yung full kit niya para makasurvive ng mga ganong klaseng engagement. Inisip ko, may chance ba para kay Dilar? Can Dilar find a way to burst down the Farsa? I think so. That's what he's trying to do here. Yeah. Papasukin niya si Toshi pero nasa kabilang parte ng pader. Wait lang. Sonata misses Dilar by 1. Misses Dilar by a few. Pinoprotekta siya dito ni Jay at ni Kyrie and they disengage. So far so good. I think as long as di magbigay ang Onyx, kaya pa. Ang hirap din kasi gawin nun we all know that yun yung gustong gawin ni Dilar na i-bravest fighter doon si Toshi, pero sa ganyang situation in that kind of terrain, Sikip. wings by wings, pwede siyang tumalon lang sa kabila and just use simply the feather airstrike tapos mapapaback away niya na kagad doon si Dilar. So right at this moment, binabakuran na ng Omega ngayon itong Lord na to, and even Marky is really trying his best na makuha itong purple buff, pero
I don't know, Leo, mukhang pagka nagkaroon ng pick-off dito, this might be a free lord para sa Omega. Jay, Wave the Dragon palayo kay Curtizi, canceling, not even letting him use the Circling Eagle, and that was right. Yun nga yata ang plano, and look at this, Rob. Yes. Naisip ko to, alam ko naisip mo to. Nung kinukuha na ni Marky yung purple buff, natanggap na ni Kuya Muhate kung anong kailangan niyang gawin. Kumbaga, ikaw na, sa'yo na yung mga buff, Marky, hindi ko na pinapangarap pa. Dahil simula pa lang nung laro, talagang pinagkaitan na ng buff dito si Kuya Hate. Mahirap, let's see. Kaya bang ipaghiganti ni Marky? Papasukin sa likod si Hajizi. Gagamitin ang Blood Flow. Circling Eagle. Dito, iba ang target. Hindi pala si Alice. Now right from the back lines. Tinatamaan dito ni Dilar. He survives. Feather Airstrike by Toshi. Uunahin si Kenji. And for the first time, may balik, may trade ang Onyx, but it results in a 2-for-1. Yes, medyo napalalim ng konti yung pakito natin doon. Pero he was actually zoning out Dilar. And as a good synergy din with the Feather Airstrike dito ni Toshi. But so far, mga kaibigan, Omega rito, hindi pa rin sila ganoon ka-confident na i-secure itong Lord na to as Onyx PH. Ito rin kasi pwedeng maging susi nila para sa pag-comeback. Nahuli yata si Marky dito. From the bushes, si Heat ang nauna. Bibilangin ng Onyx yan. Bibilangin ng Omega rin yan. Na okay, wala akong Winter Truncheon, guys. Wag muna. Luminous Lord coming up 12 minutes in. Ito, Rob, I gotta give it up to Onyx for this whole time, despite being locked into their base, despite being down 7,000 gold. Yes. Hindi rin naman sila nagbibigay ng libreng Lord. Exactly. Pero ito yan, ha. I mean, in terms of the draft dito ng Omega, meron time frame yan. I mean, the Hilda is strong. Pero papansinin mo rito, magiging, sabihin na natin, additional body na lang siya dito. Hindi na, yung damage niya rito, hindi naman masyadong nagmamatter. It's more all about the vision. So, Onyx PH, they just have to hold it to the point na kaya nilang i-out-sustain dito ang Omega. Yup, and then, eventually, tama ka nga baka maging pabigat na lang si Heath na nagbibigay ng heal kay Hate or mapag-lifestealan dito ni Marky. But right now, yan ang kailangan niyang gawin. Ito na ito, body block, Heath. Okay, let's see if he can do this. Shields up, pati si Curtizi naghahanap. Oh no, nahuli dito ang General! That's going to be the Feathered Airstrike down bottom. Tatamaan ang ating bayani na si Lapu-Lapu. That's one down for Onyx, and again, round 2 for the Lord here. Good decision coming from Omega na the moment na subukan ng Onyx PH na mag-contest, kailangan pag-hero sila, pero ang sagot ng Onyx PH, bawi na lang tayo doon sa may top lane. Wait lang, Rob. If I'm not mistaken. Wait! Sabi ng Omega, Kuya Mulio, wait lang ha. Tatapusin natin to. Jay gets away once more. Now, I was gonna say, Ano yun? parang may pinaplano yatang heist ang Onyx PH. Baka gusto nilang isahan ng Omega ulit. Parang, at ito medyo nagiging, pag nangyari yun, it's gonna be the third time. Onyx 11 Parang Onyx 11 to Ang matindi nun, second time pagka Benedetta ulit. Nako. Casa del Onyx? Casa del Onyx. Yung Pero ba yun? so far dito, is a perfect execution with the draft dito ng Omega. Onyx PH, they could potentially defend this. They have Kyrie with the damage, even with Marky, Yep. kayang-kaya nilang i-hold to. Yep. It's come to this again. We mentioned it at the start of the draft. Nabanggit natin to na kapag nadehado ang Onyx at kailangan nilang mag-clear waves, very specific, mawawalan sila ng pang-team fight kasi Yes. kailangan mag-focus ni Kyrie at ni Marquis. Saka kung iisipin mo rito, Leo, o for Omega, ano lang ba ang damage nila? They have the nuke coming from the Feather Airstrike ni Toshi and as well dito sa mga bala ni Hajisi. Pero aside from that, more on sustain na lang yung tatlo. Panggulo. Yes. Para maka-focus yung damage. So again, merong rock, paper, scissors na nagaganap dito. Lord, aatakin na, papabasagin ang top lane. So that's given, Onyx PH. Try to keep composure, disiplina lang. Mid na rin yata ang susunod. Nako po, 2 out of 3 turrets down. Bottom is the last safe haven. Nako, Hate na huli dito. Ginamit niya na ba? Oh! Papasabugin dito, not even a second chance. Feathered Airstrike dito ni Toshi, and that's gonna be one more. Make it 3. Jay goes down finally. The nail in the coffin, the straw that broke the camel's back. Oh, wow. 2 left. Kaya ba nilang tumipensa? Ang dalawang may wave clear sa Onyx PH. Papasok, Winter Truncheon. Pero na-weave in and out. Nako, alam. Whoa! Hold up! Here's the turn! Oh! Marky shuts down Kenji. Kyrie takes down Curtizi. Kaya nilang titira. Kaya pa ba? 3v1. Nako po, might not be because Hajizi's here. The machine! This is Omega sweeping Onyx PH. Oh, wow, Leo. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. And you know what, Leo? Omega, talaga, they showed up from this series na complete 100%, 2-0 against Onyx PH. You know what, Rob? I don't know if hindi ko na maalala kasi sobrang dami nangyari. Sobrang bilis. Ikaw ba nagsabi nun na
ang laro ng Omega recently very roller coaster. Yes. Minsan ganito, minsan sweep, minsan maisahan sila tulad ng laro nila sa NXP kahapon, but